If you watch something sa mga TV, is dapat talagang maging logical din tayo. Huwag tayo basta-bastang maniwala. Credibility nasisira eh. Minsan parang ini-insist nila na kailangan may makunan. Pero ang totoo niyan, hindi naman all the time talaga may makukunan. Minsan nagiging nadadagdagan na rin ng mga script, yung mga wala na silang pakialam, scripted man o hindi. Paranormal expert daw na sikat sa TV as an albularyo. Hindi ko na binanggit yung pangalan, pero siguro mayroon kayong idea. Hindi nga namin ini-encourage na magbukas ng third eye. Mga sumpa sa pamilya, tapos yung tatay nila is ang dami palang kaaway every 3 years. Talagang may kinukuha sa kanila. It doesn't mean na hindi mo na-experience, hindi na totoo. May mga bagay na hindi mo ma-experience pero nai-experience ng iba. And it doesn't mean na na-experience nila, may sira na sila sa utak. Hindi ganun. Napakaraming content ng mga ghost hunters na naghahanap ng aswang. Pero magpakita kayo sa akin, mga duwende, automatic malalaman mong peke. Lalo it's a form of scamming. Hindi daw sila nakakapanakit ng tao. Hindi nga, pero nakaka-apekto sila doon sa trust sila for the content. Kaya sila nag-i-investigate. Naghahanap lang sila ng... Ang paghahanap ng aming mga guest at pagbabahagi ng kanilang kwento ay nangangailangan ng maraming oras. Pero sa tulong nyo, makakadiscover kami ng mga iba't iba pang mga istorya ng ordinaryong Pilipino. Para sa mas magandang community experience, pwede kayo makipag-usap at magtanong ng kahit ano sa aming mga naging guests at manatiling anonymous sa Discord. I-click nyo lamang ang join button para maging isang exclusive member. Maraming salamat! Then all of the sudden, naramdaman ko merong tao sa likod. Pwedeng tumayo yung balahibo mo sa bato, bumigat yung pakaramdam mo sa balikat mo, para kang lalagnatin. Marami pa. Kulang yung interview na to kung ikwento ko lahat. Karamihan kasi na sinasabi ng mga tao, bukas ba yung third eye mo? Dumating sa point na naririnig ko na sila sa pagtulog, sumasama na. Saan ako mapupunta? Sa mental. Kahit nakapikit ka kasi naririnig mo bumubulong sila eh. Tanong ko na lang din po kasi may mga na-interview po ko dito dati na na-mention po nila na yung mga nakikita po nating content creator online, mga ghost hunters po na tinatawag, is marami pong peke na mga ganun po. Ano pong take nyo po doon? Kasi syempre po, siguro na-apektuhan po yung paranormal community po. Ano po bang ano po? Actually, magandang tanong yan kasi unang-una, sa panahon ngayon na digital age na parang ang paglikha ng mga digital contents ay may kalakip na layunin na kumita ng pera. So the more na views yung makukuha nila, magiging nila, the more na kikita sila ng mas malaking dolyares. So meron talagang hindi maiiwasan ng mga tao na parang gusto nilang i-content yung parang nakakakuha ng atensyon ng mga tao. Lalo na tayong mga Pilipino, ang dami sa ating mga parang mahihilig sa katatakutan. Ang daming gustong topic ang tungkol sa aswang. So, napakaraming content ng mga ghost hunters na naghahanap ng aswang. Pero kung iisipin, ghost hunters sila. So, dapat ghost lang yung hinahanap nila. Pati aswang hinanap na rin nila, which is hindi naman ghost yun. Diba? Goals nga. For the sake of content, nung una kasi nakita ko to sa ibang Southeast Asian nation, katulad ng Indonesia. Ang dami kong napanood sa YouTube ng mga content creator sa Indonesia na nagtatopic ng mga cryptids nila. And then all of the sudden, a couple of years, meron na rin ako nakita ng mga content creator, mga vloggers na parang wala namang alam, tapos bigla na lang nangahamon. Magpakita kayo sa akin, mga duwende, tapos ang daming mga automatic malalaman mong peke, lalo na kung may alam ka sa digital arts, no? Marirealize mo meron talaga, hindi talaga totoo. And nakakatawa kasi, ang daming naniniwala, tapos ang daming nagpapadala ng pera. So that's actually something na hindi maganda kasi it's a form of scamming. So, hindi rin ako agree sa mga ganong tao. Isa yan sa mga parang ayaw namin. Kasi, technically, ghost hunter sila. Paranormal investigator kami. Magkaiba kami. Pero, nasisira rin yung image namin. Ganon. Ano na lang po masasabi niyo po dun sa mga peking ghost hunter po? Masasabi ko sa kanila, sana
kung gusto nilang gumawa ng mga ganong content na talagang parang scripted na alam mong peke, maging totoo sila sana sa mga viewers nila. Aminin na lang nila na hindi totoo. Na for entertainment purposes only, na scripted yung ginagawa nila. Kasi unang-una meron pa rin namang manunood sa kanila eh. Ang mali kasi dito is parang iisipin mo hindi daw sila nakakapanakit ng tao. Hindi nga, pero nakakaapekto sila doon sa trust na sinasabi. Yung mga taong naniniwala sa kanila na pag nalaman na hindi totoo yung sinasabi sa kanila, syempre masisiraan din ng tiwala, masisira yung ego, and pwede pa silang kasuhan lalo na kung in-scam nila. Kung gusto talaga nila ng talagang totoong paranormal activities, mag-training sila sa tamang paraan. Kailangan nila ng magtuturo sa kanila. Meron namang grupo dyan na pwede magturo, katulad namin. Basta ang mali, mali yan, hindi mo mababago yan. Hindi yan pwedeng sabihin tama yan. Kahit sabihin mo na natutuwa yung mga nanonood pero niloloko mo sila. Hindi yun maganda. So I think yung message ko sa kanila, kung gusto nilang matuto, message yung page namin, Paranormal Philippines. Meron naman tayong mga online class na tinuturo yung mga yan para matuto rin sila sa proper processes. Napakadali lang talagang gumawa ngayon, lalo na yung mga vloggers, meron ng mga ghost hunters ngayon. Mga peke na yung mga content nila, just for the sake of views. Gusto ko lang malinawan ng lahat, ang mga ghost hunters, hindi sila katulad sa amin ng mga paranormal investigator kasi sila for the content, kaya sila nag-i-investigate. Naghahanap lang sila ng multo. Ang purpose naming mga paranormal investigators, bukod sa paghahanap ng multo, nagre-resolve kami ng mga problema ng mga kliyente. Nagiging counselors din kami. Tapos, ang dami ng mga ginagawa naming pagtulong sa mga tao ng walang bayad. Although may mga guesting kami sa TV, binabayaran din kami sa mga trabaho namin, which is, kasi professional naman din na ito eh. Pero pagdating sa mga pagtulong sa kapwa, depende na rin sa grupo, pero kami, hindi kami nagbabudget talaga na ganito babayaran mo, itong specific amount na babayaran mo. So kapag may mga humihingi ng tulong sa amin, hindi kami nagpapabayad talaga. Pamasahe lang, okay na sa amin yun. Or ihatid lang kami, hatid sundo lang. Final na lang din na i-share ko about dito is yung pag nag-guesting kami sa TV, tapos parang may mga investigation kami na specific, may oras, may time limit. Halimbawa, ang ituturo sa amin is sa loob ng 3 oras tapos na yung shooting. Minsan sa gabi lang, minsan specific oras lang sa umaga. Kulang talaga yung investigation namin. Minsan parang ini-insist nila na kailangan may makunan. Pero ang totoo niyan, hindi naman all the time talaga may makukunan. Kasi minsan may mga apparition na nakukunan ng specific oras lang, ganitong ganyan. So, minsan nagiging na rin, nadadagdagan na rin ng mga script yung mga namin. So, I think siguro ang magiging ko na lang sa mga viewers is if you watch something sa mga TV, is dapat talagang maging logical din tayo. Huwag tayo basta-bastang maniwala. Hindi ko naman sinasabing kasalanan din ng mga researcher or ng producer ng shows. Pero I think siguro kailangan din ng proper communication sa amin. Tapos yun bang yung mga expectation. Kasi hindi all the time meron talagang makukunan. Though totoo man o hindi. Pero kailangan din ng consideration. Parang ano po ba yung nararamdaman nyo kapag gano'n na po yung ginagawa nila na gusto na po nila na i-script na lang po bilang isang... Kasi syempre po, enthusiast po kayo, investigator. Ano pong nararamdaman nyo? Sa amin unang-una, siguro sa ibang grupo, magiging pabor sa kanila or makikisundo na lang sila sa sa management. Pero para sa akin, yung credibility nasisira eh. Hindi ko naman din ginajudge yung ibang mga paranormal investigators and researchers, and somehow, don't get me wrong, I still believe na meron talaga silang kakayahan. Kahit sino pa sa mga nabanggit ko,
Hindi ko sila binanggit dahil gusto ko silang i-judge. I still have faith in them na somehow may alam talaga sila. Kaya lang, ang kinalulungkot lang din kasi namin is yung yun bang credibility nawawala kasi isa doon sa management na wala na silang pakialam, scripted man o hindi. Sa amin, nalulungkot kami kasi investigator kami. Pag nag-investigate ka, kailangan totoo yung sasabihin mo. Kailangan totoo yung sinasabi mong resulta ng investigation. Nagiging naman kami, open naman kami sa pagsasabi na wala, kapag wala naman talaga. And kung merong mga experiences, meron kaming explanation kung bakit merong experiences kahit na wala. So, isa rin sa dahilan kung bakit pumayag ako sa interview na to is to make everyone realize na mas importante pa rin yung credibility. Kayang-kaya kong makipag-collaborate sa kanila, makipagkaibigan sa kanila. Open kami, tumulong sa kanila, basta baguhin nila yung estilo nila ng pag-iimbestiga. Hindi kami rin, kung may mga nanonood ngayon na nagsasabi na babash lang ako, hindi ko sinasabi lang din yun para ipahiya yung mga tao, kundi dahil gusto ko na ma-realize nila kung ano yung pinaglalaban namin. And kung may unawaan man nila yun, thank you. Kaya naming makipagkaibigan sa inyo, makipag-collaborate. Kasi unang-una, kaunti lang naman din kami dito sa industriyang to eh. So bakit maglalaban-laban pa kami? Tsaka concerned din ako sa kanila kasi nakikita ko rin yung mga struggles nila. May mga medical condition na nga nangyayari sa kanila, yung mga ganun. Na I'm thinking na nako-compensate pa ba yung ginagawa nila? Diba? Parang may balik sa katawan nila pero hindi nila nagagawa yung tama dahil lang sa pakikipag doon sa para lang masabi na nakikisama sila sa management. Nandito yung yung grupo nung isang sikat na paranormal expert daw sa TV. Kilala niyo na yon. At nag-start kasi itong paranormal expert daw na sikat sa TV as an albularyo. Taga Bulacan to. Tapos, yung mentor niya, nawala na rin. Kasama ng mentor ko yun dati sa sa pagbabasa ng baraha. Nagbabasa sila ng tarot card. Is parang bumubuo ng grupo before. I remember her mentor, nag-message pa nga sa amin, sa grupo namin na gusto daw nilang makipag-collaborate. Kasi meron silang binubuong parang haunted house na yung mga tao doon, magbabayad lang sila. Tapos, papasok lang sila sa haunted house na yun. Tapos, ituturo sa kanila yung paranormal. Hindi ako nakipag-cooperate eh. Kasi parang ginagawang business yung paranormal na yun na activities. So, although, parang doon sila nag-start, nagkaroon sila ng mga members. Tapos, dumami na. Some of them naging friends ko. After nilang mawala. Tapos, nag-boom sila. I mean, parang naging kilala sila sa TV. Lagi silang kinukuha sa mga, sa mga investigation. Kaya lang dahil sa usaping pera, saka sa kasikatan, I don't have to go into details, pero nagkaroon ng pag-aaway dahil sa parang issue ng kung sino ba talaga yung leader, kung sino ba talaga yung bang nakakakuha ng pera kasi every time na nag-guesting sila sa TV, may bayad sila. So parang nagkaroon ng inggitan, parang may nagkaroon ng tapakan ng ego. And then that was the time na parang watak-watak sila, yung mentor talaga nila, nagpaparinig, talagang sobrang insistent na ayaw ko sa taong yan kasi inagawan ako parang inagawa siya ng posisyon, ng pera. Ito namang kinaiinisan niya, sumikat din sa TV kasi meron siyang episode sa isang TV na parang pumalpak siya ba? Parang napatunayan sa CCTV na mali yung kanyang investigation, yung resulta ng investigation niya. Pero dahil nag-viral, naging trending, although multiple times na talaga siyang napahiya. Pero ganun sumikat. So kinuha pa rin nila and naging regular talent na ng programa and
yung mismong network, lagi siyang kinukuha doon sa ano. Pero ang hindi alam ng marami, itong paranormal expert daw na to, ang dami siyang bashers noon pa, bago pa siya sumikat, bago pa sumikat yung mga linyahan niya sa palabas na yon. Kasi meron siyang mga claims na nilagay daw niya sa bote yung spirito. Yung mga ganun. Tapos parang mga claims ng reincarnation. Although open tayo sa mga ganyang topic, pero nabash talaga siya sa ganun. And then, ayun, si sikat na paranormal expert, bumuo siya ng sarili niyang grupo. And hanggang ngayon, talagang kinikilala siya. Yan, gusto ko lang i-share dahil yan ay hindi nalalaman ng marami. Hindi ko na binanggit yung pangalan, pero siguro mayroon kayong idea. Pero gusto kong malaman ninyo na ang paranormal community sa Pilipinas is maliit lang. And parang showbiz din kami. Hindi ko rin siya sinishare dahil gusto kong siraan yung tao. Sinishare ko siya kasi this is a public information din na alam na nila ng marami. Hindi man ng karamihan. Etong buhay niya po ba bilang isang paranormal expert po, no? Nakaka-apekto po ba to sa, alam niyo po yun, sa mga relasyon niyo po sa buhay, ganun po? Or meron po ba naging psychological or societal impact, effect po sa inyo? Wala naman. Kasi unang-una, alam ko naman yung pinaglalaban namin. Ang goal kasi ng Paranormal Philippines is to be, if not the leading, one of the leading groups or organization na nagtuturo kung ano yung tamang pangunawa sa paranormal. Katulad lang din ng ibang mga organization, ang purpose namin is to provide proper education sa mga tao kung ano ba talaga yung paranormal, ano yung dapat maging approach natin sa mga paranormal experiences, and kung bakit siya dapat seryosohin. Kasi ang paranormal is involving din ng mental health, which is a big issue sa buong Pilipinas. So, every time na meron akong mga bashing o negative comments na naririnig do sa mga bashers or sa mismo kamag-anak, hindi ako naapektuhan eh. Ang nagiging resulta pa nga, lalo pa akong sumasagot. Lalo ko pang ini-explain. So, akala kasi nila, meron dyan na akala nila, nagpa-practice ka na agad ng maling mga kaparaanan. Pero, ang goal talaga namin is to inform. Hindi nga namin ini-encourage na magbukas ng third eye. Di ba? Kasi kung talagang ang purpose namin is sumikat lang, every time na magtatanong na paano magbukas ng third eye, ituturo namin. Hindi namin tinuturo. And kung ituturo man namin, sa tamang paraan, sa mga ganon. Since nandiyan po tayo, no? Nabanggit niyo po yung group po ninyo, yung Paranormal Philippines po yung page. I'm sure po may mga lumalapit po sa inyo doon na nag-share po ng mga stories po nila. Ano po yung mga pwede niyo pong ma-share po sa amin na medyo strange lang po? Ang daming humihingi ng tulong sa amin, and unfortunately, yung parang 10% lang ang aming nasasagot sa sobrang dami. And a day, so kulang talaga kami sa mga tao. Kaya nga nagtitraining kami rin. Pero isa sa mga na-encounter ko ng mga kliyenteng humihingi ng tulong, halimbawa na lang is isang nurse na lalaki, lumapit sa akin kasi sabi niya every night, laging may gumagalaw sa kanya. At feeling niya, hindi lang daw isa, siguro 2 o 3. And sabi niya, hindi niya daw alam yung gagawin niya. So tinanong ko siya, sabi ko, bakit lumalapit ka sa akin? Dahil ba gusto mo ma-stop to? Anong pwede namin maitulong? Sabi niya, hindi ko po talaga alam kung gusto ko ng tulong o hindi. Kasi nung una, natatakot ako, pero ngayon parang nagugustuhan ko na, sabi niya. So parang natatawa siya, pero sabi niya, parang gusto niya nang ituloy. Pero meron daw pumapasok sa isip niya na, hindi naman tao to eh. Kung tao to, okay lang. Sabi niya, hindi naman daw tao. So parang naguguluhan siya. So ang naging suggestion ko naman din sa kanya, kung isipin, alangan naman pumunta ako doon, tapos abangan ko siyang may gumalaw sa kanya doon, di ba? So sabi ko, videohan mo muna sarili mo.
Sabi niya, siguro mga CCTV cameras, ganun, just to check ano ba talaga nangyayari. Sabi niya, every time na ginagawa niya yun is, nabablur daw yung mga video. For some reason, hindi daw nare-record. So, tinanong ko naman siya kung gusto niya pa ng tulong kasi pwede naman akong pumunta or kung anong pwede naming maitulong. Sabi niya, hindi naman na daw kailangan. Tapos meron din akong experience doon, isa ring kaso ng succubus, katulad ng doon sa lalaking nurse. Ang naka-experience naman is yung girlfriend nung nag-message. Sabi niya, yung girlfriend ko po is halos gabi-gabi may sa kanya, yung mga ganun. Ano pong magandang gawin? So, kung iisipin, ang talagang pinaka dapat gawin doon is abangan kung kailan na-atake yung spirito. Siyempre, lalabanan mo yun eh. Pero, nung tinanong ko sila if we would proceed, ganun din ang naging reaction. Siguro ilang buwan bago ko kasi na-reply sa sobrang dami. Hiwalay na daw sila. So, hiwalay na sila ng jowa niya. So, wala na talaga. Ang dami naman, ang kadalasan ng mga ina-handle ko, mga sumpa sa pamilya, yung mga may namamatay daw na mga kamag-anak. Meron akong experience niyan sa Laguna. Lumapit sa akin kasi nga every 3 years may namamatay daw sa family nila. And then nung in-investigate ko, nalaman ko na nag-start pala ito sa kanilang magulang na sa kanilang tatay. Tapos yung tatay nila is ang dami palang kaaway. So, it looks like ang nangyari sa kanila ay sumpa sa kanilang buong angkan. Na every 3 years meron talagang may namamatay. Ang tanging solusyon lang para ma-stop ang sumpa is mag-sorry doon sa taong sumumpa. And nung tinanong ko sila, ready ba kayong makipag-ayos? Willing ba kayong hanapin kung sino yung pwedeng nagsumpa? Ayaw daw nila. So, this year lang, last year pala, namatay yung bunso nilang kapatid after another 3 years. So, siguro 5 beses na nangyari every 3 years. Ang daming ganun, ayaw naman nilang magpatulong. Pero usual, mga ganyan, yung mga nagpapakita sa bahay, nagkakasakit. At yung mga schools, may mga schools na parang may mga sinaniban, may mga pinakakitaan ng multo. There's a lot to mention talaga. Ang dami ko ng mga natulungan ng mga tao. Hindi lang naman kami nag-e-end din sa ganun na after natulungan, hindi na namin fina-follow up. As a matter of fact, parang after a month or 2, mini-message ko, kamusta na po? Gumanda na po ba yung sitwasyon ni ganito? Nag-stop na po ba yung experiences? And magaganda naman ng feedback sa amin. Nag-stop na po, naging mas maganda na po yung aming relasyon, yung mga ganon. Doon po sa every 3 years may nawawala po. Ano po yung naging cause of death nung pinaka... Iba't iba eh. Merong namamatay sa aksidente, may pinatay, yung mga ganun, iba-iba. Pero ang idea is parang every 3 years, talagang may kinukuha sa kanila. Tingin niyo po ba patuloy niyo pong gagawin po ito po yung buhay ng paranormal investigations po? Oo naman. Without any hesitation, itutuloy namin to. For more than 15 years, we've been doing this and nadadagdagan at nadadagdagan kami. Hindi lang naman kami nandito para mag-investigate. Nandito rin kami para talaga tumulong. Actually, ang ginagawa namin almost talagang wala nang kapalit eh. Kasi hindi naman kami talaga naniningil doon sa serbisyo namin. Ang inihingi na lang namin yung mismong travel expenses na lang kasi unang-una, iba't iba yung lugar namin. Tapos, kahit nga wala nang ibabayad sa ginagawa namin, basta masundo lang kami sa lugar namin kung may sasakyan, okay na kami dun eh. Talagang 100% pagtulong lang. It's not just to help, but to give awareness and to make people understand how to deal with the paranormal. Tapos,
ano yung dapat maging attitude nila sa pag-handle ng isang paranormal case, remove the stigma, yung maling pangunawa sa paranormal. Kasi kung mag-stop kami, I think magiging magulo yung idea ng paranormal. Kumbaga, magiging 100% pang-undas na lang siya na topic. Na every time na November 1 lang, dahil Halloween. Pero hindi ganun kami. Ang gusto namin is all the time ma-realize kung ano yung paranormal, paano i-handle. And hindi lang katatakutan ng paranormal. It's more on the mental health. It's more on ano yung mga na-experience ng mga tao, judgment, nagja-judge na sila. We need understanding, and as much as possible nga gusto nga namin na mag-evolve pa kami na parang to the point na maging mas malaking organization kami na tumutulong din sa mga taong nangangailangan, na parang LGU na yung mga ganun. Kasi yung kagustuhan na tumulong sa tao, yun yung pinaka main reason bakit nandito kami. And lahat kaming mga admins, lahat kami may common denominator kami. And ang gusto namin is makatulong. And recently lang kasi, sunod-sunod na yung mga alamat na tinatawag sa paranormal na nawala. And last month lang or two, nawala yung pinaka sikat na paranormalist sa Pilipinas, si Sir Jaime Licauco, si Tony Perez na bumuo ng Spirit Questing, and yung mga beyond pa yung mga dating mentor nila Ed Caluwag na wala na, yung mismong mentor ko na nagbukas ng aking ability na wala na rin siya, yung dating mentor ng Inig TV show sa ABS-CBN na wala na rin. And I think it's more on parang nag-a-add ng burden sa amin na kami na lang yung naiiwan na nagtuturo ng paranormal. It's the more na lalo kaming na-encourage na ipagpatuloy yung nasimulan nila. Kasi kami yung isa sa mga nangungunang grupo dito sa Pilipinas pagdating sa paranormal. Ano pong final message niyo po sa mga tao po? Final message ko, be aware about the paranormal. It doesn't mean na hindi mo na-experience, hindi na totoo. May mga bagay na hindi mo ma-experience pero na-i-experience ng iba. And it doesn't mean na na-experience nila, may sira na sila sa utak. Hindi ganun. Unang-una, yan ang dahilan, isang dahilan kung bakit may mga taong takot magkwento ng karanasan nila. Kung bakit may mga taong may mga taong nawawala sa katinuan dahil sa judgment. Hindi lang naman sa ibang bagay, kundi dahil nasisira yung image nila. At isang part yung paranormal. Mahirap mahusgahan. So, I've shared this story of mine na para ma-realize ninyo na yung struggle ng mga nakakaranas ng bukas ang ESP, hindi madali. Hindi talaga. Kasi bukod sa totoo na weird ang tingin sa marami sa amin, is parang nahuhusgahan pa, nabubuli. Para naman sa mga willing na gustong matuto, hindi rin namin in-encourage kasi unang-una, hindi nga siya madali. Marami namang paraan. Kung gusto mo matuto, mag-umpisa ka sa basic, umpisahan mo sa tamang paraan. Hindi minamadali lahat ng bagay. Ang sabi nga ng mentor ko, ang isa sa tatlong bagay na dapat nating isa-isip bago mag-aral ng paranormal, yung paniniwala, ay yung pananampalataya natin, yung ating lakas ng loob, and yung tapang. So, ang ginawa ko dyan, binigyan ko ng acronym, PBB. P is for patience, pasensya. B is belief or faith, o yung B as in bravery. So, kailangan meron kang tatlong bagay na yan. Hindi mo minamadali. Kung gusto mo talagang matuto, dapat mahaba yung pasensya mo. Katulad ko, nag-undergo ako ng training, nag-aral ako, and then matapang kong hinarap lahat ng bagay na hindi ko alam, and then yung paniniwala ko na meron talagang ganon. So, as much as possible, kung gusto nyo talagang matuto, meron kaming Paranormal Philippines group. Message nyo kami. Kung gusto nyo sa ibang grupo, siguro bahala na kayo. Pero yung tamang landas, yun na lang yung inaano namin. Sa amin, ma-assure namin,
na magaguide namin kayo sa tamang daan, hindi sa mas lalong mapapahama kayo. And yung tulong namin hindi naman binabayaran din. Yun lang. Kung gusto nyo manood ng mga dokumentaryo galing sa mga interviews namin, huwag nyong kakalimutang i-check ang isa pa naming YouTube channel, Off the Record Beyond Borders. I-click nyo lang ang link sa description. Maraming salamat!